RJ, ano ba? Palagi na lang bang ganito? Tahimik na nakaupo si Hart sa tuktok ng hagdan. Nakikinig siya sa mga tinig na nagmumula sa sala sa ibaba. Sa edad na 7 taong gulang pa lamang, nasanay na siya sa tensyon na tila bumabalot sa hangin. Nararamdaman niya lamang naman iyon tuwing may pagtatalo ang kanyang mga magulang na sina Lovely at RJ. Pero sa pagkakataong yon, may kakaiba. May galit sa boses ng kanyang ama. Bumilis ang tibok ng kanyang puso sa pag-aalala. Nanginginig sa emosyon ang boses ni Lovely. RJ naman, hindi ko mapapanatili ang gusto mong budget sa bahay kung kulang naman ang binibigay mo. Anong gusto mo? Mag-magic ako? Napaka-imposibleng ginagawa mo sa akin. Palibhasa, ang alam mo lang, kapag may naibigay ka, okay na. Na hindi mo man lang inisip kung kulang ba o sapat na. Hindi ito sapat para sa amin. Kailangan ni Hart ng mga bagong gamit para sa school niya. Pabalang ang naging tugon ni RJ. Nagsusumikap ako araw-araw para matustusan ang pamilyang to. At ang ginagawa mo lang naman ay magreklamo. Sa tingin mo, hindi ko alam kung ano ginagawa mo sa perang ibinibigay ko sa inyo. Kung hindi mo sinasama sa budget ang mga pampaganda mo, hindi sana kulang yan. Mapaklang tumawa si Lovely. Kung hindi ako magpapaganda, ako naman ang iiwan mo, RJ. Bakit? Kapag may asawa na, bawal na akong magpaganda? Kailangan ba maging losyang ako? Ang sabihin mo, kulang ang ibinibigay mo sa amin kasi nang bababae ka. Sandaling natahimik ang kanyang mga magulang. Napuno lamang ng tunog ng pigil na hikbi ni Lovely. Mahigpit ang pagkakahawak ng maliit na kamay ni Hart sa railings ng hagdan. Naiiyak siya kapag umiiyak ang kanyang mama. Mahal na mahal niya ito. Mas mahal niya pa ito kaysa sa kanyang ama. Pakiramdam ni Hart, si Lovely lang ang tanging nakakaintindi ng gusto ng kanyang puso. Nanginginig ang boses ni Lovely. Nagtitiis lang ako sa'yo. Alam kong may ibang babae ka pero nagbubulag-bulagan ako. Kasi mahal kita at bata pa si Hart. Gusto ko ng buong pamilya. Ginagawa ko ang lahat para maayos pa to, RJ. Gusto ko lang kung anong makakabuti para sa anak natin. Tumaas ang boses ni RJ. Ramdam ang galit sa bawat salita. Sa tingin mo ba, nag-e-enjoy ako sa pagtatrabaho ng mahabang oras para lang marinig kang magreklamo tungkol sa pera? Hindi naman talaga kita gusto. Pinikot mo lang ako. Simula pa lang, ikaw na naman talaga naghahabol kahit ilang beses na kitang itinaboy noon. 7 taon na tayong kasal, RJ. Hindi ka pa rin ba natututo na mahalin ako? Tanong ni Lovely sa asawa nito. Nagpatuloy pang kanyang ina. Sinong gusto mo? Yung dating girlfriend mo? Hindi hamak na mas malinis naman ako kaysa sa babaeng yon. Ano bang meron sa babaeng yon at hindi mo makalimutan? Umalingaw-ngaw sa buong bahay ang tunog ng sampal na sinundan ng nakakabinging katahimikan. Napabuntong hininga si Hart kasabay ng pagtulo ng luha sa kanyang mga mata. Alam niya ang ibig sabihin ng tunog na yon. Ibig sabihin lang na nasasaktan ng kanyang ina at nagalit ang kanyang ama. Huwag mong pagsasalita ng ganyan si Clara dahil hindi mo siya kilala. Sigaw pa ni RJ. Pasensya na. Bulong ni Lovely na halos hindi marinig ang boses. Halata ang pagkadismaya kay RJ. Basta, matulog ka na lang, Lovely. Pag-usapan natin ito bukas. Pagod na ako sa kakabunganga mo. San ka pupunta? Nasa boses ang pagmamakaawa ni Lovely. Wala ka nang pakialam. Narinig ni Hart ang mga yabag na papalapit sa hagdan. Mabilis siyang tumakbo pabalik sa kanyang silid. Bata pa lamang siya pero hindi na bago sa kanya ang mga pagtatalong ganoon. Gumapang siya sa ilalim ng kanyang kumot. Ibinao niyang mukha sa unan. Pinigilan niya ang kanyang mga hikbi. Bakit nag-aaway sina mama at papa? Bakit sinasaktan ni papa si mama? Mahinang tanong niya na lamang sa kanyang sarili. Habang nakahiga si Hart, sinusubukan niyang intindihin ang lahat ng iyon. Hindi maalis ni Hart ang pakiramdam na may nagbago ng tuluyan. Alam niyang mahal siya ng kanyang mga magulang, ngunit alam niya rin na ang pag-ibig ay hindi palaging nangangahulugang kaligayahan. Nakita niya ang pagod sa mga mata ni Lovely, pero mas matimbang ang pagmamahal nito kay RJ kaya hindi na nito napansin iyon. Sa mga sumunod na araw, napansin ni Hart ang distansya sa pagitan ng kanyang mga magulang. Parang wala sa sarili ang kanyang ina, habang hindi niya naman alam kung bakit wala ang kanyang ama palagi. Maghihiwalay na po ba kayo ni Papa? Tanong niya sa kanyang ina habang kumakain sila. Napatingin sa kanya si Lovely.
Bakit mo naman natanong yan? Hindi kami maghihiwalay ng papa mo. Hindi mo na dapat iniisip yan. Napanguso si Hart. Mama, sana lagi niyo pong alam na love po kita. Sa lahat ng tao, ikaw po ang pinaka-love ko. Malungkot na napangiti ang kanyang ina. Talaga? Sana katulad mo, kaya rin akong mahalin ng papa mo. Hindi niya maintindihan kung bakit gano'n na lang palagi. Bakit kailangan magmahal ng taong hindi naman kayang magbalik ng pagmamahal? Kailanman, hindi niya maiintindihan iyon. I'm sorry kung narinig mo kaming nagtatalo ng papa mo, anak. Mahinang sabi ni Lovely na may bahid ng panghihinayang sa boses. Tumingala si Hart sa kanyang ina. Bakit po kayo palaging nag-aaway, mama? Ayaw ko pong sinasaktan kanya. Ayoko na po kay papa. Nag-alinlangan si Lovely. Minsan, may mga hindi pagkakasundo ang matatanda, anak. Pero, mahal ko pa rin ang papa mo at hindi ka pwedeng magalit kay RJ dahil lang doon. Labas ka sa away naming mag-asawa, okay? Pero, sinaktan ka ni papa at may babae siya. Bulong ni Hart, muling tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Namilog ang tingin ni Lovely. Alam ko, Hart, ang tatay mo, hindi niya naman sinasadya yon. Nabigla lang siya. Sobrang stress lang siya ngayon. Intindihin na lang natin, ha? At anong ibang babae? Walang ibang babae ang papa mo. Kung meron man, iiwanan niya yun para sa atin. Mahal tayo ni RJ. Dahan-dahang tumayo si Hart. Sinusubukan niyang intindihin. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, hindi niya maaalis ang takot na namumuo sa kanya. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang ina. Ang maging masaya lang ito ang mahalaga sa kanya. Pero hindi naman sila mahal ni RJ. Napatunayan niya iyon. Kailanman, hindi nito ginustong maging asawa ang kanyang ina at maging anak siya nito. RJ, nagmamakaawa na ako sa'yo. Please, hindi ko kaya. Parang awa mo na. Huwag mo kaming iwan ng anak mo. Nagmamakaawa ang kanyang ina at lumuhod pa sa harap nito. Umiling ang kanyang ama at hinila ang maleta. Hindi! Sinugod mo si Clara. Pinahiya mo siya. Anong klaseng babae ka, ha? Nagpatuloy pa ang kanyang ina. Anong gagawin ko? Pakiramdam ko aagawin ka niya sa akin. RJ, ako ang asawa mo. Ako dapat ang kampihan mo. Huwag mo naman kaming iwan. Paano kami ng anak mo? Wala na akong pakialam. Kung sa sustento lang din. Sige, makakaasa ka dahil anak ko naman si Hart. Pero aalis na ako sa bahay na to. Pagod na akong maging asawa ka. Ayoko na, Lovely. Bulalas naman ni RJ. Sa paglipas ng mga taon, laging naaalala ni Hart ang gabing yon. Ang gabing nalaman niyang ang pag-ibig ay maaaring komplikado. Na kahit ang mga taong pinakamamahal niya ay kayang saktan ng isa't isa. Okay lang yan, Lovely. Hanap ka na lang ng ibang jowa. Sabi ng kaibigan ng kanyang mama. Pinunasan ni Lovely ang mga luha nito. Ang baliw na yon? Katawan lang ang habol sa akin. Tapos nang malamang single mother ako, biglang umiiwas. Sa nakalipas na mga taon, nakita niya si Lovely na palaging nai-inlove. Pero nasasaktan din naman at sa huli, uuwing umiiyak at talunan. Natutuhan din ni Hart na ang pag-ibig ay maaaring magtiis kahit na sa pinakamadilim na panahon. Ganun palagi ang kanyang ina at palagi siyang naiinis. Hindi niya gustong maging hibang ito kahit harap-harapan ng saktan. Ayaw niyang magmahal ng lalaki kung ganun lang din naman ang kanyang gagawin. At sa kanyang paglaki, yon ang ibinao niya sa kanyang isip. Gusto niyang ipagtanggol sa mga lalaki ang kanyang ina. Sa kinamulatan ni Hart, pakiramdam niya ay mas may kapangyarihan ang mga lalaki kaysa kay Lovely. Paulit-ulit na lang ang nangyayari. Napapagod din siyang masaksihan si Lovely na muling iibig at muli na namang masasaktan. Hoy, ano Hart? Sasama ka ba sa laro bukas? Tanong ng tropa niyang si Daniel. Tumango naman si Hart. Malamang, sasama ako. Wala naman akong gagawin sa bahay. Inakbayan siya ng kanyang kababata. Halika na, ihatid na kita. Gabi na. Tinulak niya ito agad. Hiyak, anong tingin mo sa akin? Mahina. Huwag mo akong itulad sa mga babaeng nililigawan mo. Tumawa si Daniel. Kahit naman lalaki ka kumilos at kahit pareho tayo nagkakaroon ng crush sa babae, para sa akin, babae ka pa rin. Kapag may nangyaring masama sa'yo, di kargo ka pa ng konsensya ko. Napairap naman si Hart. Ayaw niya talagang tinuturing siyang mahina. Naiinis siya kay Daniel dahil sa mga katuwiran nito. Pag uwi ni Hart, nilalaro niya pa ang bola sa kamay niya.
Nang bigla na lang tumama sa kanyang isang unan, nanlaki ang kanyang mga mata. Iritado si Lovely at may face mask pa sa mukha. Akala niya tuloy, multo na ang bumato sa kanya. "Mama, nandito na pala kayo?" Nakangiwing sabi ni Hart. Nagsimula na naman ang rap session ni Lovely. "Oo, nandito na ako. Nagluto na ako ng hapunan. At ikaw na babae ka? Bakit ngayon ka lang umuwi? Dalaga ka na anak pero mukha kang maasim. Maligo ka na ron. Bilisan mo. Pati singit mo, kuskusin mo. Tingnan mo nga yung kutis mo. Ang ganda-ganda ng bata ka pero nasunog na dahil sa kakabasketball mo." Ginawa na nga ni Hart ang utos ng kanyang ina. Ayaw niyang galitin si Lovely. Sobrang higpit pa naman ito kapag talagang nasagad niya ng pasensya. Naiintindihan niya naman yon. Single mother na lang na nangangarap pa rin ng masayang love life ang kanyang ina. Hindi nito tinanggap ang sustento ng kanyang amang si RJ. Mataas din ang pride nito. Okay lang sa kanya yon. Masaya naman siya kahit sila lang ni Lovely. Nabubuhay naman siya nito sa pamamagitan ng negosyo nitong parlor. Pagkatapos maligo, balak niya na sanang kumain. Pero tinawag na naman siya ni Lovely. Napabuntong hininga na lang siya. "Heart, pwede ka bang pumunta dito saglit? Maupo ka, mag-usap tayo. Yung heart-to-heart talk ha." Halos kalad ka rin na siya paupo ni Lovely. Alam na alam niyang tonong yon. Ihahanda niya ang kanyang sarili sa mga pangaral nito. Sumandal siya sa sofa. "Kung ano man yun mama, sorry na agad. Gutom na po ako, mamaya ng sermon please." Pakiusap niya sa kanyang ina. Hinarap ni Lovely ang kanyang anak. "Hindi, Heart, kailangan nating mag-usap. Ngayon ko lang pupunahin to kasi nag-aalala na ako sa'yo." Wala na siyang nagawa. Tiningnan niya ang kanyang mga daliri. Hindi pala siya nakakapagupit ng mga kuko. Huminga ng malalim si Lovely. "Matagal ko nang napapansin na hindi ka talaga nagbibihis na parang dalaga. 16 years old ka na ngayon anak. Oras na para simulan ang pagpapakita ng sarili mo na, alam mo yon, medyo nag-bloom ka na. Heart, hindi ako nagkulang sa'yo. Lagi kitang binibili ng mga pambabaeng damit. Tapos yan lang ang sinusuot mo? Ano po bang mali sa pananamit ko, mama? Mas komportable po ako rito." Bakas ang pagkawindang sa mukha ng kanyang ina. "Heart, hindi lang sa komportable ka. Ito ay tungkol sa kung papaano mo ipapakita ang iyong sarili sa mundo. Nagsusuot ka ng t-shirt at short sa lahat ng oras. Hindi masyadong pambabae." Umigting ang panga ni Heart. "Ano pong masama sa hindi pagiging feminine? Okay na po ito. Huwag niyo na pong gawing big deal. Wala naman pong mali. Hindi niyo po ba tanggap kung sino ako? Mama, ganito po ako eh. Wala na po kayong magagawa. Tomboy po ako." Umiling ang kanyang ina. "Hindi ito tungkol sa tama o mali anak. Wala na ba talagang pag-asang maging girl ka? Ang ganda-ganda mo anak. Hindi ako naniniwalang tomboy ka. Nung bata ka naman, hindi ka naman ganyan. Kikay ka nga, di ba? Alam kong hindi ka tomboy. Kilala kita. Lumalaki ka na at ang pananamit mo, nagpapakita kung sino ka. Hahatulan ka ng mga tao base dyan." Umiwas siya ng tingin. Kilala talaga siya ng kanyang ina. Pero ayaw niyang maging katulad nito. Kikay siya noong bata, pero nagbago na siya. At yun ang hindi maintindihan ng kanyang ina. Nakaramdam ng matinding pagkadismaya si Hart. "Wala po akong pakialam kung anong iisipin ng mga tao." Bahagyang lumambot ang ekspresyon ni Lovely. Ngunit nanatili ang paninindigan nito. "Pero may pakialam ako, Hart. Nagmamalasakit ako sa'yo at kung paano ka nakikita ng mga tao. Isa kang magandang dalaga at gusto kong yakapin mo yon. Sayang ka." Umiling si Hart. "Hindi ako sayang, mama. Hayaan niyo na lang po ako. Ganito na po talaga ako. Hindi ako katulad ng ibang mga babae na nagbibihis at nagme-makeup. Tama na po. Hindi niyo po mapipilit sa akin ang bagay na ayoko." Inabot ni Lovely ang kanyang kamay. "Alam ko anak, at mahal kita kung ano ka. Pero bahagi ng paglaki ay ang pag-aaral na balansehin kung sino ka sa kung paano mo ipapakita ang sarili mo sa mundo. Natatakot lang naman akong mahusgahan ka anak. Kapag nagdala ka ng boyfriend dito, hindi ako magagalit." Nangilabot naman agad si Hart. "Mama naman, tumitindig po ang balahibo ko sa mga sinasabi nyo. Hindi ko po trip ang mga lalaki. Wala po kayong aasahang boyfriend sa akin. Ayoko pong matulad sa inyo na nababaliw kapag may lalaki." Hindi agad nakapagsalita ang kanyang ina. Ayaw niya namang sabihin yon, na bigla lang talaga siya. Ayaw niya nang pinipilit sa mga bagay na hindi niya naman gusto.
Anak, para namang sa tono mo, kasalanan ang magmahal. Gusto ko lang namang may magmahal sa akin. Kasi ilang taon din akong nagpapakahibang sa tatay mo. Malungkot na sabi ng kanyang ina. Niyakap niya si Lovely. Sorry ma. Habang humuhupa ang tensyon sa pagitan nila, batid naman ni Hart na gusto lamang nitong mapabuti siya. Marami pa siyang iniisip at trauma sa mga lalaki. Pero hindi niya kayang buksan ang usaping yun kay Lovely. Tara Daniel, bilisan mo, wala na tayong oras. Udyok ni Hart sa kanyang kaibigan. Hinila niya ang braso ng binata. Lumilingon-lingon si Hart sa paligid upang matiyak na walang guro sa malapit. Mahirap na, baka mahuli pa silang nagkakating sa klase. Bahagyang nadapa si Daniel, sinusubukang makasabay sa determinadong takbo ni Hart. Hart, sigurado ka ba rito? Hindi magandang ideya ang pagkakating classes. Pinukol ni Hart ng pilyong ngisi ang binata. Akong bahala sa'yo. Parang hindi ka kaibigan. Kung tunay kang kaibigan, kahit sa kalokohan sasamahan mo ko. Bumuntong hininga si Daniel. Minsan hindi ko na rin maintindihan ang sarili ko kung bakit napipilit mo kung sumama sa mga kalokohan mo. Maya-maya ay nakarating na sila sa dulo kung nasaan si Emily, ang crush niya sa school. Gusto niyang tumambay tuwing break doon, pero hindi niya nagawa kanina dahil inutusan siya ng teacher. Sa pagsilip sa sulok, biglang bumilis ang tibok ng puso ni Hart nang makita niya si Emily. Nakaupong mag-isa sa isang upuan ng dalaga at abalang-abala sa libro. Ayan na siya! Ang ganda niya talaga! Bumuntong hininga si Hart, namumulang mga pisngi sa tuwa. Umismid ang kanyang kaibigan. Mas maganda ka pa dyan. Nangilabot naman agad si Hart. Kadiri ka? Ano, gandang-ganda ka sa akin? Hindi tayo talo? Mahinang tumawa si Daniel. Napairap na lang siya. Ganon ito at ang kanyang inang si Lovely. Akala yata ng mga ito may pag-asa pa siyang maging straight na babae. Ginalo ni Daniel ang kanyang buhok. Bakit pinagupitan mo yung buhok mo? Hindi mo yan sinabi kay tita no? Lagot ka dun. Wala na naman siyang magagawa. May body, may rules. Masungit na sabi niya pa. Tinago niya talaga yun kay Lovely. Kapag nalaman nitong nagpagupit siya, siguradong magkakaroon ng World War IV. Dahil may-ari ng parlor, talagang alagang-alaga ng mga itong buhok niya. Ang hindi alam ng kanyang mama, pinutol niya na ang kanyang makintab at mahabang buhok. Napabuntong hininga si Daniel, pero masunurin itong sumunod pa rin sa kanya. Habang papalapit kay Emily, mas lalong lumalawak ang ngiti ni Hart. Hi Emily! Masiglang tawag ni Hart, umaasang hindi nagtaksil ang kaba sa kanyang boses. Tumingala si Emily at nagulat nang makita siya. Oh, Hart, anong ginagawa mo rito? May klase kayo ah. At kasama mo si Daniel? Hi! Napansin niyang medyo nahiya si Emily sa harap ni Daniel. Tinulak niya naman ang kanyang kaibigan na walang hiya pang nakaakbay sa kanya. Parang nagsisisi na siyang isinama niya ito. Mukhang masisira pa ang kanyang diskarte. Ako, gusto kong mag-hi. Huwag mo nang pansinin tong lalaking to. Mabaho pang mga paan yan. Mukha lang desente. Sagot ni Hart. Mahinang tumawa si Daniel. Siniko niya agad ito. Nagawa pa talagang kumaway ng kaibigan niya kay Emily. Kaya ang crush niya, namula na parang kamatis. Sinamaan niya ng tingin ng kababata. Bago pa man makapagsalita ang sino man, isang mahigpit na boses ang pumigil sa kanya mula sa likuran. Hart! Daniel! Ano sa tingin niyong ginagawa niyo rito? Ang lakas ng tibok ng puso ni Hart nang lumingon siya kay Mrs. Tumambing, ang kanilang guidance counselor. Nakatayo ito habang nakahalukip-kip. Dismayado itong naabutan silang dalawa. Mrs. Tumambing, parang ang ganda niyo po yata ngayon. Nauutal na sabi ni Hart na naghahanap ng dahilan. Napailing ang ginang. Cutting class, nakikita ko. Ito ay lubos na hindi naaangkop sa pag-uugali bilang mga estudyante, Hart. Hindi komportableng umikot si Daniel. Sorry po ma'am, babalik na lang po kami sa klase namin. Tumayo si Emily, naramdaman ng tensyon. Ma'am, kasalanan ko rin po. Pinuntahan po nila ako rito. Bumuntong hininga ang ginang. Emily, salamat sa pagiging honest mo. Bumalik ka na sa klase. Hart, Daniel, sundan niyo ako sa disciplinary office. Mga pasaway talaga kayo. Naramdaman ni Hart ang pag-init ng kanyang pisngi sa kahihiyan. Napahiya na siya sa kanyang crush. Nahuli pa ng guidance counselor nilang laging pinag-iinitan siya. Tinitingnan siya ni Daniel. Parang kaunti na lang, magsisisihan na sila. Ang paglalakad patungo sa disciplinary office, tila walang katapusan. Sigurado na namang ipapatawag ang kanyang nanay.
Pagpasok nila sa opisina, hindi makita ni Hart ang mga mata ng ginang. Alam niyang naging pasaway na naman siya. Dinamay niya pa si Daniel. Siguradong lagot na naman siya sa kanyang inang bungangera. Aray ko, Mama. Oo na, hindi ko na uulitin. Promise. Daing ni Hart habang pinipingot siya ni Lovely. Pinakalma si Lovely ng kanyang mga tauhan. Nasa loob sila ng parlor at doon pa talaga siya naabutang sermonan ng kanyang ina. Nakaupo sa couch si Daniel at nakayuko. Tila mabait na bata, pero alam niyang natatawa na ito ng sobra sa dinaranas niya sa kanyang ina. Bumuntong hininga si Lovely, may halong pag-aalala at pagkabigo sa mukha nito. Mas lalo tuloy nahiya si Hart. Anak, ano bang gusto mong mangyari sa buhay mo, ha? Sabihin mo na ngayon pa lang at nang maibigay ko na sa yung bruha ka. Naiinis na sabi ni Lovely sa kanya. Napangiwi si Hart, iniwasan niyang tingin ng kanyang ina. Hinawakan pa nito ang buhok niya at kulang na lang sa bunutan na siya. Nagpatuloy si Lovely. Panay ang sermon ngunit may bahid ng panunuya. Sinabi sa akin ng guidance ninyo na nahuli ko yung nagkakating classes kasama si Daniel. Kinagat ni Hart ang kanyang labi. Pasensya na po, Mama. Hindi na po mauulit. Gusto ko lang naman pong makita si Emily. Kumunot ang noon ng kanyang ina. Sino namang Emily yan? Crush niya po, tita. Epal na sagot ng kanyang kaibigan. Tinamaan kayo ng magaling na mga bata kayo. Hart, naiintindihan ko na may nararamdaman ka para sa... Ewan ko. Oo, naiintindihin na kita. Pero ang cutting classes ang hindi ko mapapayagan, anak. Hinila mo pa talaga si Daniel sa lahat ng kalokohan mo. Matigas na sabi ni Lovely. Napangiwi si Hart. Alam ko po, Mama. Sorry na nga po. At pagkatapos eto, bakit ka nagpagupit ng ganyan, Hart? Hindi mo man lang sinabi sa amin. Alam mo bang sumasama ang loob ko sa'yo? Puno ng hinanakit na sabi ng kanyang ina. Kapag naman sinabi ko po sa inyo, hindi nyo rin naman ako papayagan. Gusto kong magmukhang iba. Gusto kong mas makitang ako po ito. Pigil niyang pag-amin. Napabuntong hininga si Lovely. Bumaba ang kamay nito sa kandungan niya. Hart, naiintindihan ko na sinusubukan mong hanapin ang iyong sarili. Pero ang pagupit ng buhok mo ng ganito, nakakasakit. Hindi ko alam kung maiiyak ba ako o ano. Inaalagaan ko yung buhok mo eh. Okay lang na gusto mong ipahayag ang sarili mo. Pero wag mo naman sanang baliwalain ang mga sinasabi ko sa'yo. Nanay mo pa rin ako. Mother knows best. Pero Mama, ito po ako. Bulalas niya. Nanginginig sa emosyon ng boses. Bakit hindi mo po matanggap yon? Hinila ni Lovely si Hart para yakapin ng mahigpit. Mahal naman kita. Ngunit kung minsan kailangan mo ring makinig sa akin. Ayaw ko lang namang masaktan ka. Ibang tingin sa'yo ng mga tao kung patuloy kang magiging titibo-tibo. Bumuntong hininga si Hart. Pasensya na po. Pakiramdam ko po kasi ayaw niyo po akong intindihin. Hindi niyo po gustong alamin kung anong nararamdaman ko. Kilala ko po ang sarili ko. Hindi ko na po kailangan ng mga pagdidikta ninyo. Anak! Tumayo si Hart at lumabas sa parlor. Kung masama ang loob ni Lovely, namumuo na rin naman ang hinanakit sa kanya. Gusto niya lang namang matanggap pero palagi na lamang ganun ang nangyayari. Dinadaan lamang sa biro ng kanyang ina pero alam niyang seryoso ito sa pag-ayaw sa kanyang ginagawa. Bumilis ang tibok ng puso niya. May halong galit, sakit at pagkalito sa kanyang pagkatao. Natagpuan niya ang kanyang sarili sa parke. Umupo si Hart sa isang bench. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang pinipigilan ang mga luha. Pakiramdam niya'y nalantad siya. Mahina at madudurog ng pinong-pino. Maya-maya ay narinig niyang mga yabag na papalapit at nang tumingala siya para makita si Daniel, nakatayo ito sa kanyang harapan. May pag-alala sa mukha nito. Ang bilis mo talagang tumakbo, mahinang sabi ni Daniel at umupo sa tabi niya. Napairap si Hart. Bakit ka pa ba sumunod? Epal ka talaga, no? Gayunpaman, isang mahinang ngiti ang nagawa ni Hart. Kahit na nangingilid ang mga luha sa kanyang mga mata, gumaan pa rin ang kanyang pakiramdam. Hindi niya kailangang ipaliwanag kung bakit siya naroon. Kilalang kilala siya ni Daniel kaya alam niyang naiintindihan siya nito. Ilang sandali silang binalot ng katahimikan. Nabasag lamang iyon ng malayong tawanan ng mga batang naglalaro sa malapit. Matyagang naghihintay si Daniel. Batid niyang binibigyan lang siya nito ng pagkakataong bahagyang mag-isip. Sa wakas,
Nagsalita na si Hart. Nanginginig ang boses. Sobra ba talagang masamang maging tibo? Tao pa rin naman ako Bakit hindi kayang tanggapin yun ng mama ko? Lumambot ang ekspresyon ni Daniel. Pasensya ka na, Hart. Hindi ko maisip kung gaano kahirap ang nararamdaman mo. Malalagpasan mo rin yan. Darating ang araw na matatanggap ka rin ng mama mo. Bata ka pa. Siguro naguguluhan lang kayo sa isa't isa. Dahil kahit ako naguguluhan din. Parang hindi ikaw ang kababatang nakilala ko. Parang nagising na lang ako isang araw. Iba na ang Hart na nakikita ko. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Ako pa rin naman to, Daniel. Nagbago lang ang mga gusto ko. Alam kong ayaw ni mama na ganito ako. Hindi niya maintindihan. Ayaw niya. Ayaw niya akong diretsuhin. Mas humigpit ang pagkakahawak ni Daniel sa kamay niya. Okay lang masaktan. Pero tandaan mo, anong klaseng tao ka man at ano man ang isipin ng iba, huwag mong kakalimutang mahal ka pa rin ng mama mo. Natakot lang naman siguro siya dahil alam niyang trato ng lipunan sa mga katulad mo. Tumango si Hart. Nagpapasalamat sa walang sawang suporta ni Daniel. Sana matanggap niya na ako. Mahal ka niya, Hart. Malumanay na sabi ni Daniel. Minsan kailangan lang ng panahon para matanggap ng mga magulang natin ang mga bagay-bagay. Alam ko naman yon, pero sobrang sakit lang kasi. Nang sinabi ko sa kanyang may crush akong babae, alam kong ayaw niya ng ganun. Sabi pa ni Hart. Niyakap siya ni Daniel habang pareho pa rin silang nakaupo. Alam niyang walang madaling solusyon sa problema niya ngayon. Bahagyang humina ang tensyon sa mga balikat ni Hart. Salamat sa pagsunod sa akin. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka. Pero hoy, akala mo ba nakalimutan ko na? Layuan mo ang crush ko Ikaw yata ang crush ni Emily. Mga agaw ka. Ngumiti ng matamis si Daniel. May iba akong gusto. Saka lagi akong nandito para sa'yo kahit anong mangyari. Kahit minsan, talagang pinapahamak mo ako. Parang kapatid na kaya ang turing ko sa'yo. Kulang na lang, manggaling tayo sa iisang matres Isang maliit na ngiti ang iginanti ni Hart. Marami na siyang trauma sa mga lalaki dahil na rin sa mga lalaking sinaktan ng kanyang ina sa anumang paraan. Pero pagdating kay Daniel, komportable siya dahil matagal niya na itong kasama at kaibigan. Habang magkasama silang nakaupo sa kumukupas na liwanag ng parke, nakaramdam ng kapayapaan si Hart sa binata. Alam niyang hindi magiging madali ang hinaharap, ni hindi niya nga alam kung ano ang mga pagbabagong magaganap sa kanyang sarili. Pero kahit ano man ang mangyari, tatanggapin niya pa rin iyon ng buong buo. Pero ang mga bagay na kinaayawan ni Hart, mukhang kahit pigilan niya, hindi pa rin gagana. At ang nakasarado niyang puso para sa mga lalaki, mukhang babaliktad na. Simpleng routine lang dapat yon, pero may kakaiba sa araw na yon. Habang papalapit si Hart sa college department, isang figurang napansin niya. May lalaki sa isang pasilyo sa loob ng library. Nawala tuloy ang kanyang atensyon sa ginagawang research. Matangkad ito na may maputing kutis at isa lang ang napansin niya. Napakagwapo nito. Kung hindi pa siya hinila ni Daniel para maupo, mananatili lang siyang nakatayo roon. Gawin mo na yung statement of the problem. Ako narito sa chapter 1 para madali tayong matapos. I-type mo na dyan sa laptop mo. Saad ng kaibigan niyang si Daniel. Pero hindi siya nakikinig. Walang humpay, isang kakaibang pag-indayog na sensasyon ang bumalot sa dibdib ni Hart. Kumunot ang noo niya. Sinubukan niyang tanggalin ang kakaibang atraksyon. Kung tutuusin, hindi pa siya nakaramdam ng ganoon sa isang lalaki. Tomboy siya, pero parang gusto niya nang suntukin ang kanyang sarili. Hindi niya mapigilan ang kanyang pagtitig. Aray! Bulalas ni Hart nang pitikin siya sa noo ni Daniel. Kanina pa akong salita ng salita dito, hindi ka nakikinig. Ano bang meron? Ano bang tinitingnan mo dyan? Bahagya pang dumungaw si Daniel. Napakurap-kurap si Hart at pinigilan agad tumayo ang kanyang kaibigan. Wala. Lutang lang ako. Sige na. Ano nang gagawin? Makikinig na ako. Napataas naman ang kilay si Daniel. Bakit ka lutang? Nakita ko kanina. Sabihin mo na. Ano ba yon? Nakita ko nakatitig ka rin sa lalaking yon. Gusto mo? Gumapang ang init sa leeg ni Hart nang ibalik niyang tingin sa lalaki. Baliw ka ba? Tomboy ako tapos sasabihin mong gusto ko yung lalaking yon? Hindi naman sa ganon. I mean, ngayon ko lang napansin. Yun lang. Huwag mong bigyan ng meaning. Tumawa ng mahina si Daniel. Sige. Napansin mo? First time yan Seryoso, okay ka lang ba? Mukha kang naguguluhan. Huminga ng malalim si Hart.
Wala rin naman siyang maitatago sa kanyang kaibigan. Chismoso pa naman si Daniel. Hindi ko alam, Daniel. Nakita ko siya at hindi ako kadalasan nakakaramdam ng ganito sa mga lalaki. Pero may isang bagay sa kanya na nakakuha ng atensyon ko. Pag-amin ni Hart. Sandaling natigilan si Daniel. Parang siraulong kinapa nito ang leeg at noo niya. Nagulat ang mukha nito sa kanyang sinabi. Sigurado ka ba? Crush mo na? Natatawang tanong pa nito. Napakamot ng ulo si Hart. Kaya ayokong umamin sa'yo, pagtatawanan mo ako. Hindi naman, mahilig pa rin naman ako sa mga babae. Para kasing nakakalito lang, hindi ko alam kung bakit nararamdaman ko to. Pinisil ni Daniel ang kanyang balikat. Okay lang maguluhan, nagkakagusto ko na sa lalaki. Huwag mong pigilan yan. Napangiwi si Hart. Hindi nga ako magkakagusto sa lalaki. Tigilan na nga natin tong pag-uusap na to, naiinis lang ako. Pero ayaw tumigil ng kanyang kaibigan sa pang-aasar. So, kakausapin mo na ba siya? Ipinikit ni Hart ang kanyang mga mata. Please Daniel, anong rason para kausapin ko siya? Hindi ko nga siya kilala. Nagkibit balikat si Daniel na may pilyong ngisi. Peke siyang tumawa sa reaksyon ng binata. Pinilit niya na lamang ang kanyang sarili na hindi mapatingin sa lalaking yon. Ang buhay ay puno ng mga sorpresa. Hindi niya matanggap sa kanyang sarili na naa-attract siya sa lalaki. Hindi pwedeng mangyari yon. Pero habang lumilipas ang araw, nakita ni Hart ang kanyang sarili na nagnanakaw ng mga tingin dito. Nalaman niya rin na Lance ang pangalan ng binata. Sa bawat sandaling magtatama ang kanilang mga mata, parang may nagwawala sa kanyang dibdib. Kaya nga nang itong lumapit sa kanya, para siyang mahihimatay. Hi! Tumingala si Hart. Nagulat ngunit pala kaibigang ngumiti sa binata. Oh, anong kailangan mo? Napangiti si Lance. Ako si Lance. Napapansin kita palagi rito sa school. Anong pangalan mo? Mahina siyang tumawa. Ako si Hart. Lumawak ang ngiti niya at nagsimula silang mag-usap tungkol sa kung ano-anong bagay. Habang nag-uusap sila, nakaramdam ng kakaiba si Hart. Hindi naman siguro nakakalito ang hindi inaasahang atraksyon na yon. Hindi niya lang siguro talaga mahulaan ang kanyang nararamdaman. Akala ni Hart, kilala niya na ang kanyang sarili. Pero mukhang tama ang kanyang ina. Mukhang naguguluhan lang talaga siya sa pagkataong binubuo niya. Talaga? Pinapasunod ka na ng mama mo sa Canada? Tanong niya kay Daniel. Tumango naman ito. Oo, doon na raw ako mag-aaral at mag-asawa. Bibisita na lang ako rito kapag may pagkakataon. Bahagya siyang nalungkot. Matalik niyang kaibigan si Daniel. Para na silang magkapatid, kaya maninibago siya kapag nawala ito. Gayunpaman, alam niya rin naman kung aalis ang binata, mas gaganda ang buhay nito doon. Tinapik ni Hart ang balikat ni Daniel. Mag-ingat ka ron, tawag ka na lang sa akin kapag na-miss mo ako. Mahinang tumawa ang kanyang kaibigan. Ikaw ang mag-ingat. Alam kong binubuksan mo ng sarili mo para sa mga lalaki. Alam kong naguguluhan ka na sa sarili mo. Huwag mo sanang hayaan na makita ng iba yung kahinaan mo. Wala pa naman ako rito para bantayan ka. Alam ko rin na inahaya kang makipag-date ni Lance. Huwag kang masyadong marupok ha. Tumango naman siya kaagad. Hindi yan. Para namang hindi mo ko kilala. Hindi ako kasing rupok katulad ni mama. Ayaw niyang matulad sa ina. Iyon ang itinanim ni Hart sa kanyang utak. Bumigay na siya at nagiging natural na babae. Pero alam niya pa rin pahalagahan ng kanyang sarili. Hindi pa rin siya aabot sa puntong magpapakahibang para sa isang lalaki. Nakaupo si Hart sa harap ng kanyang vanity mirror. Ang dami niyang pampaganda roon, binili iyon ni Lovely para sa kanya. At ngayon niya lang gagamitin lahat ng yon. Inaya lang naman siya ni Lance na lumabas na silang dalawa lamang. Hindi niya maitatanggi ang bugso ng pananabik. Maingat ang bawat hagod ng makeup sa kanyang mukha. Hindi siya marunong, pero gagawin niya. Habang sinusuklay ang kanyang buhok, hindi niya maalis ang isip sa posibleng reaksyon ng kanyang ina. Si Lovely, na nahihirapang tanggapin ang pagkatao niya noon, tiyak na magugulat sa ginawa niya ngayon. Ibang itsura niya ng mga sandaling yon, mas mukhang babae, mas sinadyang pagandahin. Hart, totoo bang nakikita ko? Ginalaw mo ang mga makeup mo. Gulat na tanong ng kanyang ina nang pumasok ito sa loob ng kwarto niya. Napalunok sa kaba si Hart. Mama, niyaya ko ni Lance ngayon na lumabas. May date kami. Kumurap-kurap ang kanyang ina. Parang pinoproseso pang impormasyon. Pagkatapos, sa hindi inaasahang pagkakataon, isang ngiti ang sumilay sa mukha nito. Hart, bakit ngayon mo lang sinabi? Nasaan na?
Excited na tanong pa nito sa kanya. Ang kanyang ina mahinang tumawa habang naghahanap ng damit na babagay sa kanya. Ito ang pangarap ko sa'yo. Gusto ko katulad ka ng ibang normal na dalaga dyan. Ang puso ni Hart ay nag-uumapaw sa magkasalungat na emosyon. Kaluwagan na tila masaya ang kanyang ina, ngunit may matinding pagkabalisa. Nandun pa rin ang takot sa kanya. Gayunpaman, bakit niya pipigilan ang sarili dahil lang sa sugat sa kanyang puso sa matagal nang nangyari. Takot na takot siyang masaktan. Hindi niya pa nga nasusubukan, hindi pa nga siya sumasabak sa totoong relasyon. Alam ko pong hindi ako madalas ganito kumilos, pero first time ko po kasi ito mama at gusto kong gumawa ng magandang impresyon sa kanya. Pag-amin pa ni Hart. Inabot ni Lovely ng marahan ang kanyang pisngi. Hart, lagi kang maganda. Kahit paano mo piliin na ipakita ang sarili mo sa iba. At naiintindihan ko tong nararamdaman mo ngayon. Huwag kang mag-alala. Dumaan na rin ako dyan. Tumango si Hart. Kinakabahan po talaga ako mama. Ayoko po kasing pasukan ng isang relasyon kung masasaktan lang po ako. Anak, parte naman ng buhay ang masaktan. Paniniguro sa kanya ni Lovely. Pero wag mo namang hayaang agawin sa'yo na mag-enjoy ka sa kabataan mo dahil lang natatakot kang masaktan. Bumuhos ang luha sa mga mata ni Hart. Naantig siya sa walang patid na pagtanggap at pagmamahal ng kanyang ina. Sumandal siya sa yakap ni Lovely. Nakaramdam siya ng katiyakan sa lahat ng kanyang pangamba. Salamat mama, nasasagot pa po kita lagi. Bibigay din naman pala ako. Bulong ni Hart na puno ng emosyon ng boses. Hinila siya ng kanyang ina para sa isang mahigpit na yakap. Ngayon, sige, i-enjoy mo ang date mo. Deserve mong maranasan ng mga ganyan. Tumango si Hart. Nakaramdam siya ng bagong tiwala sa sarili. Bumalik siya sa salamin. Naglapat siya ng panghuling dampi ng lip gloss. Habang sinusulya pa niya ang sarili sa huling pagkakataon, napagtanto niyang niyakap niya ang isang bahagi ng kanyang sarili na hindi niya pa lubusang inalam noon. Nang piliin niyang mahalin si Lance, marami siyang natutuhang bagay sa relasyon nila at sa kanyang sarili. Hindi lang sa saya niya ito nakasama, maging sa malulungkot at kanyang mga pagkabigo sa buhay. Sa graduation, birthday, anniversary, palagi ito ang kasama niya. Akala niya hindi siya magmamahal ng ganoon sa isang lalaki, pero iba talaga ang plano sa kanya ng tadhana. Masaya na sana lahat, kulang na lang ikasal na silang dalawa. Pero isang sikreto ang kanyang matutuklasan. Nanginginig ang mga kamay ni Hart habang nakahawak sa pregnancy test na nakita niya sa banyo ni Lance. Nangingilid ang mga luha sa kanyang mga mata. Nanlalabo ang kanyang paningin habang pilit na iniintindi ang katotohanang nasa harap niya. 5 taon na niyang kasama si Lance sa hirap at ginhawa, sa paniniwalang hindi matitinag ang kanilang pagmamahalan. Pero ngayon, nasira ang lahat. Padabog siyang lumabas ng banyo. May halong galit at pagkawasak ang pintig ng kanyang puso. Nasa sala si Lance, inihagis niyang pregnancy test sa coffee table. Nanlaki ang mga mata ng kanyang boyfriend. Hart! Nanginginig ang boses ni Hart na halos hindi na mapigilan ng galit. Sabihin mo sa akin, Lance! Kaninong pregnancy test yan? Tumayo si Lance, natisod pa nga ito. Sinubukan itong hawakan siya subalit tumayo siya kaagad. Namumula ang mga mata nito. Hart, magpapaliwanag ako. Paano mo nagawa sa akin to, Lance? Gaano mo na ba ako katagal niloloko? Tanong niya rito. Tumataas ang boses sa bawat salita. Nabahira ng guilt at hiya ang mukha ni Lance, ngunit nanatili itong tahimik. Nangilid ang mga luha ng binata. Kailanman ay hindi niya inasahan na lolokohin siya ng ganun ng kanyang boyfriend. I'm sorry. Nakabuntis ako ng ibang babae, Hart. Nahihirapang pag-amin ito sa kanya. Kumabog ang dibdib niya sa sobrang galit. Walang hiya ka. Alam mo naman ang takot ko, di ba? Kaya nga bago pa kita tanggapin sa buhay ko, sobrang hirap para sa akin. Kasi ayokong matulad sa mama ko. Pero ano to? Pinili mo kong saktan. Nagsusumamo ang mga mata ni Lance. Hart, sorry talaga. Pagkakamali lang yun. Hindi ko sinasadya na mangyari yun. Pagkakamali? Hindi makapaniwalang ulit ni Hart. Nanginginig ang mga kamay sa sobrang galit. Hindi to isang pagkakamali, Lance. Pinili mong gawin yon. Pinili mong makipagsiping sa iba. Pinili mong lokohin ako. Sinayang mo ang 5 taon. Walang tigil ang pag-agos ng luha sa kanyang pisngi. Nadudurog ang kanyang puso sa bawat salitang binibitiwan niya.
Pinagkatiwalaan niya si Lance ng buong pagkatao niya. Naniwala siya sa kanilang kinabukasan na magkasama. At ngayon, ang pangarap na yon, nabasag sa kanyang paanan. Inabot siya ni Lance na para bang inaaliw siya ngunit napaatras si Hart. Muling nag-alab ang kanyang galit. "Huwag mo kong hawakan! Nakakadiri ka! Pinagkatiwalaan kita!" Umiiyak na sabi ni Hart. Iniyuko ni Lance ang ulo nito. Hindi maipagtanggol ng binata ang sarili laban sa mga sinasabi niya. Dahil yun ang totoo. Napaatras ng isang hakbang si Hart. Tumalikod siya kay Lance. Hindi niya na kayang manatili roon. Hindi niya na kayang tingnan pang lalaking nagtaksil sa kanya. Sa lahat ng sakit, si Lovely pa rin ang takbuhan niya. Ang yakap pa rin ito ang kanyang kailangan. Ikakwento niya pa rin sa kanyang ina ang lahat ng kanyang pinagdadaanan. Tiningnan siya ng mabuti ni Lovely. "Anong nangyari, Hart? Mukhang masama ang loob mo. Namumugto ang mga mata mo, anak. May problema ba?" Huminga ng malalim si Hart. "Nalaman ko pong nakabuntis si Lance ng ibang babae." "Mama, niloko niya po ako." Nanlaki ang mga mata ng kanyang ina. "Ano?" Tumango si Hart. "Nagtiwala po ako sa kanya, Mama. 5 taon na po ang relasyon namin eh. Akala ko may future na kaming magkasama pero..." Marahang pinisil ni Lovely ang kanyang kamay. "Tahan na anak, hindi mo deserve ang Lance na yon. Makaka-move on ka rin." Hindi ko po alam kung anong gagawin ko ngayon." Pag-amin ni Hart, parang nawawala at mahina. "Hindi mo kailangang alamin mag-isa. Nandito ako para sa'yo, kahit anong mangyari anak. Hindi kay iwan ni Mama." Gumaan ang pakiramdam ni Hart sa mga salita ng kanyang ina. Nakaramdam siya ng pag-asa sa gitna ng pagkawasak. Kapag nasa tabi niya si Lovely, nakakahanap siya ng lakas para kunin ang mga piraso ng durog niyang puso at magsimulang muli. Huminga ng malalim si Hart. "Ewan ko lang po, Mama. 5 years? Mahirap paniwalaan na tapos na talaga." Inilapag ni Lovely ang isang tasa ng kape sa lamesa. "Alam ko, Hart, pero kung minsan kapag may nagpapaalam sa buhay natin, sign yon para magpatuloy kahit wala yung mga taong yon. Ganyan na lang ang ginawa ko nung iniwan ako ng papa mo." Marahang tumango si Hart. "Nawawala lang po ako, parang hindi ko alam kung saan magsisimula." Yun talagang kanyang nararamdaman. Parang back to zero ang lahat. Hindi niya alam kung paano siya kikilos. Hinila ni Lovely ang isang upuan at umupo sa tapat niya. "Well, hindi mo kailangang makuha ang lahat ng sagot sa ngayon anak. Isa-isa mo lang gawin. Kung nahihirapan ka, baby steps muna. Anong gusto mong gawin ngayon?" Bumuntong hininga si Hart. Gusto niyang maging klaro ang kanyang isipan at maging kalmado ang kanyang pakiramdam. Baka magbakasyon muna siya. Hinawakan ni Lovely ang kanyang kamay. "At tandaan mo, marami pang taong nagmamahal sa'yo at gustong makita kang masaya. Hindi ka nag-iisa dito." Nangilid muli ang mga luha ni Hart. "Salamat po, Mama. Hindi ko po alam kung anong gagawin ko kung wala kayo." Sa mga sumunod na araw, gumawa si Hart ng mga kapaki-pakinabang na gawain. Naglakad-lakad si Hart sa parke. Kagagaling niya lang sa pagja-jogging. Ginulo ng banayad na simoy ng hangin ang kanyang buhok. Huminga siya ng malalim. Sinubukan niyang pakawalan ng sakit at pagkabigo na nagpapabigat sa kanya ng ilang linggo. Napasinghap na lang si Hart nang makitang isang lalaking papalapit sa kanya. "Hi!" Kumunot ang kanyang noo. "Hello?" Ngumiti ang lalaki sa kanya. "Sabayan kitang mag-jogging. Pwede ba yon?" Tumaas ang mga kilay ni Hart. Ni hindi niya kilalang lalaki. Pumayag na lamang siya. Mukhang wala namang masamang intensyon ng lalaki sa kanya. "So, ano ang nagdala sa'yo sa park ngayon? Ang ganda ng sikat ng araw ah. Hindi ganong masakit sa balat." Nakangiting sabi sa kanya ng binata. Nagkibit balikat si Hart. Nagmo-move on lang. Mahina itong tumawa. "Galing ka pala sa breakup." Hindi alam ni Hart kung bakit niya pa nasabi yon. Siguro mas kampante lang siyang magkwento sa estranghero. Hindi siya kilala, kaya kahit husgahan man siya, wala yung bigat para sa kanya. Nagtanong pa ulit ang binata. "Kung hindi mo mamasamay na magtanong ako, gaano na kayo katagal?" Huminga siya ng malalim. 5 taon. Umawang ang bibig nito. "Wow, ang hirap niyan. Mahirap bitiwan ng mga ganyang katagal na relasyon." "Sinabi mo pa, pero sinusubukan kong mag-focus sa paglimot ngayon." Hinihingal niyang sabi. Ngumisi naman ang binata. "Well, mukhang malakas kang tao para sa akin.
Malalampasan mo yan. Kumunot ang kanyang noo habang natatawa. Salamat. Hindi niya pa talaga kilalang magbibigay ng comfort sa kanya. Gayunpaman, mukhang hindi iyon ang huli nilang pagkikita. Pagpasok niya sa opisina, nakita niya sa katabing cubicle ang lalaki. Tinuro niya ito. Oh, ikaw yung lalaki kahapon na. Inilahad nito ang kamay. Adam nga pala, bagong architect nyo rito. Masaya akong makilala ka. Napangiti siya, tinanggap naman iyon. Ako si Hart, sana maging maayos ang pagtatrabaho mo rito. Ang minsang pag-uusap na yon, naging sunod-sunod na, naging mas malapit pa sila sa isa't isa dahil sa trabaho. Nawala na sa kanyang isipan si Lance. Nakaupo si Hart sa tapat ni Adam sa isang maliit na outdoor cafe. Nawiwili siya sa mga kwento nito. Natutuwa siyang makinig habang umiinom ng iced coffee. Ang dami ko ng kwento sa'yo, kaya sabihin mo na sa akin ng ibang bagay tungkol sa sarili mo, Hart. Ang breakup nyo lang ng ex-boyfriend mo ang alam ko. Biro sa kanya ni Adam. Mahina siyang tumawa. Well, lately mahilig na ulit akong magpinta. Ang tagal na rin simula nang kumuha ako ng brush. Napangiti si Adam. Talagang dapat kang bumalik. Mas magandang may outlet ka habang nagmo-move on. Tumango naman siya. Ano pa ba? Nung high school ako, nagkaroon ako ng crush sa babae. At boyish din ako. Kaya ang tingin ko talaga sa sarili ko noon, tomboy. Pero kita mo naman, katulad ng pangalan ko, change of heart. Malakas na tumawa si Adam. Masarap kasamang lalaki. Mas masisiyahan siya kung makikilala niya pa ito ng lubusan. Napasulyap si Hart sa kanyang cellphone. Isang text mula sa kanyang ina ang kanyang natanggap. Nagpapaalala ito sa kanilang mga plano sa hapunan para sa gabing iyon. Tumayo na si Hart. Uuwi na ako. Hinahanap na ako ni Mama sa amin. Next time na lang ulit ha. Tumayo na rin si Adam. Ganun ba? Ihahatid na kita. Alam mo, Hart, nag-e-enjoy akong kausap ka ngayon. Gusto mo bang ulitin natin to minsan? Nagulat si Hart pero natuwa rin naman. Oo naman, nag-e-enjoy akong kausap ka. Habang pauwi si Hart, naramdaman niya ang pagkislap ng pag-asa sa kanyang dibdib. Siguro, hindi pa siya handang pumasok sa isang bagong relasyon pero kung may darating, sino siya para hindi tanggapin iyon? Huminga siya ng malalim. Mahahanap niya rin ang daan pabalik sa pagmamahal na gusto niyang muling maranasan. At sa muling pagtitiwala at pag-ibig, natagpuan niya ulit ang kanyang sariling susugal ulit sa isang relasyon. At sa pagkakataong yon, panghabang buhay ng desisyon, nakatayo si Hart sa altar. Nasa tabi niya si Adam, hindi maiwasan ni Hart na sumulyap sa kanyang ina na nakaupo sa harap. Iyak ito ng iyak habang kinakasal siya. Naaalala niya pa ang mga araw na ginigiit niya pang tomboy siya. Magulo para sa kanya yon, pero ngayon, ikakasal na siya sa lalaki at sa taong mahal niya pa. Sa pagkakataong yon, buong puso niyang inasahan na hindi magkakamali si Adam, na hindi ito katulad ng kanyang ama, na iiwan sila. Hangad niyang tama ang pinili niyang lalaki. Niyakap ni Hart ng mahigpit ang kanyang ina. Masaya po akong nandito kayo sa araw ng kasal ko. Lumandas ang mga luha sa pisngi nito. Hart, anak, ang ganda-ganda mo. Hindi ko akalain na darating ang araw na to. Kasal ka na. Sobrang saya ko para sa'yo, anak. Tumango siya. Sana this time, hindi na po ako magkamali, Mama. Kinuha ni Lovely ang kanyang kamay. Anak, deserve mo ang kaligayahan. Ang dami mo ng pinagdaanan. Baka kaya hindi kayo ni Lance kasi si Adam ang para sa'yo. Maya-maya ay lumapit si Adam sa kanya. Okay lang bang lahat? Tumango si Hart at pinisilang kamay ni Adam. Masaya lang kami ni Mama. Hinalikan nito ang kanyang noo. Ako din. Magkasama nating i-enjoy ang sandaling ito. Habang tumatagal ang gabi, sinayaw siya ng kanyang asawa. Nakaramdam siya ng pag-asa at pagbabago. Niyakap niya si Adam ng mahigpit. Bumubulong ito ng mga pangako ng pagmamahal sa kanya. Hinaplos nito ang kanyang buhok. Hindi na ako makapaghintay na bumuo ng buhay kasama ka, Hart. Napangiti naman siya. Gusto ko rin yon. Salamat sa pagmamahal mo sa akin, Adam. Gusto kong maging masaya tayo. Hinalikan siya ni Adam. Magiging masaya tayo, Hart. Pangako ko yan sa'yo. Habang tinitignan nila ang kanilang hinaharap na magkasama, naramdaman ni Hart ang pag-asa. Pinili niya si Adam dahil naniniwala siya sa kanilang pag-iibigan, sa kanilang kakayahang harapin ang mga bagyo ng magkasama. At habang magkahawak kamay silang naglalakad sa gabi,
Alam ni Hart na sa pagkakataong yon, mukhang tama na ang kanyang pinili. Pero mukhang sumugal na naman siya sa mali. Hindi niya na alam ang kanyang gagawin. Gayunpaman, alam niya pa rin ang kanyang iisipin. Nalugi ang negosyo nilang mag-asawa. Nascam pa si Adam sa pinasok nitong investment. Sobrang hirap nila sa taong yon. Gusto niyang tulungan ang kanyang asawa pero sa halip na siya ang hanapin, sa iba nito dinepende ang buhay. Umuwi si Hart mula sa trabaho. Pagod siya't nahihilo pa. Sobrang sama ng kanyang pakiramdam kaya gustong-gusto niya nang umuwi kanina pa. Kaya lang, natagpuan ni Hart si Adam sa sala. Namumula ang mga mata at napapaligiran ng pamilyar na gamit ng adiksyon nito. Nadurog ang kanyang puso. Akala niya ay hindi na babalik si Adam sa pagiging adik nito. Adam! Mahina niyang sabi. Nanginginig ang boses na may halong lungkot at pagkadismaya. Sinabi mong hindi mo na uulitin to. Ano bang ginagawa mo? Defensive agad ang reaksyon ni Adam. Kaya kong ipaliwanag, Hart. Hindi ito ang iniisip mo. Huwag kang magsinungaling sa akin, Adam. Hindi na mauulit. Nakakapagod kang intindihin. Alam kong stress ka na sa mga nangyayari sa buhay natin pero bakit ganito? Bumagsak ng kanyang mga luha. Huwag mo akong sigawan. Demonyo ka. Paghahalusinate ni Adam. Sa isang iglap na galit at desperasyon, humampas si Adam sa kanya. Malakas siya nitong sinampal. Napaatras siya. Napasigaw siya sa takot nang muntik na siya nitong suntukin. Mama! Sigaw ng kanyang anak na si Jake. Huwag kang lalapit. Malakas niyang sigaw sa bata. Pero hindi nakinig si Jake. Lumapit pa rin ito sa kanya. Jake, pumunta ka sa kwarto. Ngayon na! Matigas niyang sabi. Nanginginig sa boses ang emosyon. Mama, ayoko po. Sasaktan ka po ni Papa. Umiiyak na sabi ng kanyang anak. Nakatayo rin si Adam. Hart, sorry. Hindi ko sinasadya. Pero pinutol ito ni Hart. Nanginginig ang boses na may halong galit at takot. Kailangan mo ng tulong, Adam. Hindi ko na kaya to. Sobra na. Tumulo ang luha ni Adam at humakbang palapit sa kanya. Please, Hart. Mahal kita. Mahal ko si Jake. Basta hindi ko mapigilan. Ang dami-daming bumubulong sa akin. Hindi ko kaya, Hart. Umiling si Hart. Nasabi mo na yan dati, Adam. Pero hindi sapat. Sinaktan mo kami. Pisikal, emosyonal. Hindi ko nahahayaang mangyari ulit to. Baka kung ano pang magawa mo sa aming mas malala. At hanggang hindi mo nakukuha ang tulong na yon, hindi ako maaaring manatili dito. Hindi pwedeng manatili dito si Jake. Bumagsak ang mga balikat ni Adam. Ayokong mawala ka, Hart. Ayokong mawala ang pamilya natin. Tumulo ang luha sa pisngi ni Hart habang pinagmamasdan ang lalaking minamahal niya ng husto. Nasasaktan siya para sa kanyang asawa. Pero kung hindi niya iiwan ito, mas lalo lang siyang masasaktan. Tinalikuran niya si Adam. Inipon niya ang kanyang desisyon na protektahan ang kanyang sarili at ang kanyang anak. Alam niyang kailangan niyang maging matatag para kay Jake. Ah! Aray! Daing ni Hart. Mama! Ano pong nangyari? Mama! Sobrang sakit ng kanyang katawan at tiyan. Maya-maya pa ay may nakita siyang dugong umaagos sa kanyang hita. Hanggang sa nawalan siya ng malay. Pagising ni Hart, nasa ospital na siya. Nasa tabi niya ang kanyang inang umiiyak. Mama, ano pong nangyari? Nag-aalala niyang tanong. Buntis ka. Sorry anak, hindi naligtas ang baby mo. Wala na siya. Nanginginig ang boses na sabi ni Lovely. Ang mahihinang hikbi, unti-unting naging hagulgol. Sa sobrang abala niya sa pagtatrabaho, ni hindi niya man lang napagtantong buntis pala siya. Nakunan pa siya dahil sa sobrang stress kay Adam. Hart! Nagwala agad siya nang makita si Adam. Anong ginagawa mo rito? Umalis ka rito! Kasalanan mo kung bakit namatay ang anak ko. Hindi na ikaw ang lalaking pinakasalan ko. Huwag ka na ulit lalapit sa amin ni Jake. Sobrang sakit ng mga nangyari para kay Hart. Palagi na lang siyang tulala. Ni hindi niya alam kung paano ulit magpapatuloy. Nahihirapan siyang makamove on. Hindi niya matanggap na nawala sa kanyang isa niyang anak. Mabuti na lamang, nasa tabi niya pa rin si Lovely. Siyang napatingin sa harap ng bintana. Nawalan siya ng anak. May asawa pa siyang lulong sa bisyo. Tahimik na tumulo ang mga luha sa kanyang pisngi. Napupunit ang kanyang puso para sa pighati at galit. Lumuhod ito sa kanyang harap. Hinawakan nito ang kanyang mga kamay. Walang mga salita na sapat na makakapagpaginhawa sa mga sugat na dinaranas ni Hart.
Nandito ako para sa'yo, anak. Alam kong nasasaktan ka at gusto kong alisin ang sakit na yon. Maghihilom din yan. Marahang sabi ni Lovely sa kanya. Tumulo na naman ang kanyang mga luha. Ma, bakit kailangan maging malupit ang buhay? Hindi ko maintindihan. Napabuntong hininga si Lovely. Sana may sagot ako sa'yo, anak. Minsan ang buhay, nagbibigay sa atin ng mga hamon na tila hindi natin kaya. Pero hindi ka nag-iisa, Heart. Sasamahan ka namin ni Jake at ng mga kaibigan mong malagpasan ang lahat ng ito. Higit sa lahat, kasama mo rin ang Diyos. Ngayong wala na ang anak mo, isipin mong nasa masaya na siyang lugar. Si Adam? Nandiyan daw siya para sa akin. Magiging pamilya sana kami kaso, bakit naging ganun ang lahat? Nangako siyang magbabago siya, pero hindi niya naman ginawa. At ang kapalit ng lahat ng yon, na walang isa naming anak. Mahal ko naman po si Adam. Maraming panahon din po akong nagtiis. Umasang magbabago siya. Kaya hindi ko po sinabi ang problema namin kahit kanino. Inayos nito ang kanyang buhok. Naiintindihan kita, anak. Ganyan din ang iniisip ko. Kahit halos isuka na ako ng papa mo noon, iniisip ko baka pwede pa. Baka may pag-asa pa. Pero kapag nakikita na kitang nasasaktan kasi nasasaktan ako, mas doble yung sakit nun sa akin, anak. Kaya ngayon, si Jake ang isipin mo. Sa lahat ng desisyon mo, ang anak mo ang isama mo. At pangako, hinding-hindi ka mabibigo. Tiningnan niyang mabuti ang kanyang ina. Bakit? Wala po bang pagkakataong nabigo po kayo sa akin? Mama, dati, ang baba po ng tingin ko sa inyo. Pakiramdam ko po ang hina nyo, na ang engot mo po kapag lalaki ang pinag-uusapan. Kaya mas gusto ko pong maging tomboy na lang. Lagi ko pong tinatatak sa utak kong hindi nyo po ako magiging kagaya. Ma, hindi po ako magmamakaawa sa taong mahal ko. Pero ma, simula nang magmahal ako, na-realize ko pong mahirap pala talaga. Hanggang kayang ayusin, titiisin na lang kasi nga nagmamahal ka. Bumagsak ang mga luha ni Lovely. Sino bang may sabing mahina ako? Hindi ako kailanman naging mahina, anak. Umaasa pa rin akong may magmamahal sa akin. Pero Heart, para sa akin sobrang lakas ko. Dahil kahit mamatay akong walang lalaki, magiging matibay ako sa buong buhay ko kasi ikaw ang nasa tabi ko. Mawala man ang lahat, ikaw pa rin ang meron ako. Kaya sana, ganun ang maging tingin mo sa sarili mo. Kaya natin, Heart. Kaya natin, Heart, kahit nandyan o wala sila. Kaya mong bumangon kasi nanay ka. Tandaan mo yan. Hinila siya ni Lovely sa isang malambing na yakap. Mas lumalakas ang kanyang mga hikbi. Pakiramdam niya na wala lahat ng kanyang takot. Para siyang naging malakas ulit. Maya-maya, humupa ng mga luha. Hindi ko po talaga alam ang gagawin ko, Mama. Salamat po sa lahat ng pag-aalaga at sa pagiging mabuting ina po sa akin. Dahil sa pagmamahal ninyo, kaya ko pong maging ina para kay Jake. Marahang hinalikan ni Lovely ang tuktok ng ulo niya. Sumandal ka sa akin. Manalig ka sa sino mang magmamahal sa'yo, lalo na ang Diyos, anak. Hindi niya hahayaang mangyari sa'yo kung walang dahilan ng lahat. Pumikit si Heart. Kumapit siya sa mga salita ng kanyang ina. Sa sandaling yon, nakaramdam siya ng pag-asa sa gitna ng kawalan. Alam niyang mapupuno ng mga hamon ng hinaharap. Ngunit sa hindi natitinag na suporta ng kanyang ina, naniniwala siyang makakatagpo ulit siya ng lakas upang harapin ang lahat ng iyon. Simula ng araw na yon, nagsimulang muli si Lovely ng bagong buhay. Hindi na siya muling naghanap ng taong mamahalin. Siguro dahil mahal niya rin ang kanyang asawang si Adam at kaya niya rin namang tumayo sa kanyang sariling mga paa. Ang huling balita niya sa asawa, pumasok na ito sa rehabilitation center. Wow! Ang daming pasalubong ni Ninong Daniel at Ninang Emily. Bulalas niya sa mga bisita nila. Pinagmasdan niya ang kanyang anak, tuwang-tuwa sa mga regalong dala ng kanyang kaibigan. Natawa na lamang siya nang magkatuluyan ang kanyang best friend at girl crush. Makikipagbeso sana siya kay Emily nang biglang itulak ni Daniel ang kanyang mukha. Hoy, asawa ko to. Alam kong may pusong lalaki ka pa rin. Mahirap na. Baka agawin mo pa eh. Natawa naman si Heart. Baliw ka talaga. Muli siyang nakabawi sa buhay. Akala ni Heart hanggang doon na lamang ang lahat. Pero sa tulong ng mga taong nagmamahal sa kanya, nalagpasan niya ang lahat ng sakit na kanyang nararamdaman. At katulad ng palaging sinasabi ng kanyang ina, sa lahat ng pagsubok, ipagkatiwala niya lang sa Diyos na lahat ng iyon ay may magandang dulot. Muli, ito po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.